Yo, welcome back sa number 1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! May sticker na tayo guys, ginawa ni Ching to. Ito, naitaset. So kung sino yung mga fan na makakasalubong namin sa kalsada, bibigyan namin kayo ng sticker. May pengi rin pala niyan. Tapos idikit ninyo kung saan nyo gusto idikit, sa motor, kung saan man. Picturean nyo sa inyo sa Kate Asset. Popost natin, okay? Iba yan, pare Yan, ko yan, eh. yan. Kahit kahit martilyuhin mo to, hindi masisira to. Tama. Sa Kahit mga heartbreak. lalakbayan natin, dikit na natin. No? Ay, oo nga, no? Nakalimutan natin last time, no? Wala naman tayong dala. Oo nga. Gagawin pa lang ni Ching yun. Yung sa tindahan, no? Kung wala kang brotherhood, Yun, no? So, welcome mga pare sa mga walang masculine role model dyan, sa paligid ninyo, sa pamilya ninyo, sa mga tropahan ninyo. Welcome kayo rito, pare. Dadali na namin yan sa mga balikat namin. Kami na ang masculine role model mo. Kahit ang kahit bigat mapangi niyan. ka. Oo. Tatanggapin namin yan para lang, siyempre, hindi ka namin nahayaan na hindi ka namin nahayaan na maligaw. No? Hanggat maaari, kahit pa paano makatulong kami sa inyo dyan. Kahit mapangi ka, kahit wala kang babae, at wala nagkakagusto Ayun sa'yo. pala yung sabi mo kanina. Oo. Kahit wala nagkakagusto sa'yo, may magkakagusto na sa'yo, basta makinig ka sa amin. Mm. Okay. Alam mo, na-disappoint yung taong yun kasi gusto nun fan natin yun. Gusto niya mag-guest dito eh. Tingin mo. Oo. Kaso, Idol tayo na, no? oo. Kaso, tinamaan siya kahit hindi naman siya yung tinutukoy. Ayun, sumama loob niya. Gusto ko mag-guest dyan eh. Gusto ko mag-guest eh. Pero kung ganyan ganun yung ginawa mo, tumaas ka ng kamay sa kababuan eh, hindi ka talaga dito. Boy, paano boy pag mas lumaki pa tayo ng sobra tapos may lumapit sa yung politician, gusto niya magpa-advertise, anong gagawin mo? Money down. Bawal ba yon sa batas? I mean, yung, Alin? halimbawa, ako, since magaling na rapper ako, parang, halimbawa, inoperan ako na kumanta sa ano nila, Oh, parang gawa program kanta. nila. Or kaya kumanta sa program nila, tapos babayaran nila ako. Bawal ba sa law yun? Di ko alam eh. Malaking bayad, kakanta ko live. Ako pagdating sa ganyan, ako siguro magiging basehan ko na lang kung bias ko rin ba yung politiko na yun. Kasi alam mo, kaya para sa akin, hypocritical na sabihin mo na hindi ako tatanggap ng mga ganyan sa mga ganyan. Kasi nga, doon pa rin ako babalik nung sa casino ako nagtatrabaho eh. Ano yun eh, katas ng politika ang perang, ang dumadaloy din na pera dun eh. May connection. So, nandun tayo na ang income niya ay dun sa mga nagsusugal. Pero, yung assignment ng mga bagay-bagay, kung sino yung mga nalalagay sa posisyon, para ma-compensate yung mga ganong, kung ano-anong bagay, may connection din sa politika eh. Ibig sabihin, dun sa 10 years na experience kong yun, nag-benefit din talaga sa kung sino yung nakaupo. Tapos, ganun ang sistema. Maraming pamilya na napapakain yun, ganun. Kaya wala, hindi ko talaga, ang hirap sabihin na huwag mong tatanggapin yung perang ibibigay niyang politiko na yan. So, para sa akin, ganun talaga eh. Pero Tanggapin mo. mag-agree ako sa'yo doon, pre. Kung same ng prinsipyo, bakit hindi? Di ba? Bonus eh. Bonus. Oo, para bang, yun ang gusto ko tapos may power pa to. Alright. Kung ito, tapos titignan ko rin yung lifestyle nung kandidato na yun. Is it katulad ko rin ba? Masculine din ba? Gustong protektahan yung pamilya niya? Walang kahit anong propaganda na magpapagulo ng utak ng kabataan? Alright. Yeah, agree ako. Sige. Bonus na lang yung ibibigay mo sa akin eh. Ako din. No? Pero kasi parang nakakasuka kasi mag-defend ng tao na hindi mo naman gusto yung pamamalakad, hindi mo naman gusto yung plataforma, pero kailangan mo siya i-defend for the sake of money. Para sa akin, nakakasuka yun eh. Nakakasuka gawin yun, Pangit pre. sa feeling, no? Tapos inaargabyado mo yung mga tao. Kasi kailangan mo i-defend eh. So, argabyduhin mo yung mga tao talaga. Kasi ang kawawa dyan sa maling politiko, yung mga tao eh. Alam mo, halimbawa kung malagay din ako sa ganung sitwasyon,
siguro tatanggapin, dahil walang yarin naman yun, tatanggapin ko lang yung pera. Pero kung ibabandera ko ba yung politiko na nakakasuka, hindi. Tatanggapin ko lang yung pera. Gago ba, patayin ka nun, nang scam ka. Hindi binigay, hindi, di ba nga, may mga kilala tayong ganyan na tinanggap lang nila yung pera, tapos, hindi ka nalang nakigulo. Yun naman na magagawa mo eh. Huwag ka nalang makigulo. Yun na lang. Pwede mo rin i-justify eh. Di boss. Boss eh. Boss, magulo na yung pangalan mo. Pag nagdagdag pa ako dyan, alok ang di ako pwede maglabas eh. Di ba? Lalo Hindi, pero- magulo yung pangalan mo. Parang ganun. Lalo kang lulubog. Hindi, actually, wala naman ng logic pagdating sa ganyan talaga eh. Ang nangyayari dyan, naggagamitan na lang kayo. Ginagamit niya kung ano yung meron siya, gagamitin mo rin kung ano yung meron siya. So, ayun, kung ano na lang yung lulusot, yun na lang yun. Di ba? Siguro, sa mga tao o sa mga content creator, mga influencer na bayaran, siguro, naiintindihan ko sila. Let's say ganun. Baka yun ang kailangan nila for survival. I understand. Pero, para maniwala ako o manalig agad ako sa'yo sa political view mo, hindi pwede agad-agad. Yan. May naalala na akong magandang pagdating dyan na kamatch niyan. Halimbawa, yung kinukwentong halimbawa dati ni Andrew Tate, na yung lalaki, umaakyat siya ng mataas na poste kasi para ikabit yung LGBT flag. So, meron taong nakakita, ano yung katahan na yung ginagawa mo? Parang ang sabi na lang ng lalaki, wala siyang magawa, doon niya kukunin yung ipapakain niya sa pamilya niya eh. Parang ganon. Oo, parang ganun talaga siya. So, ito nga, kaya babalik pa rin tayo dun sa principle na kaya napaka-importante ng self-improvement. Kaya napaka-importante na i-improve mo yung capability, yung power mo. Kasi yun lang magbibigay sa'yo ng kalayaan na humindi sa mga prinsipyo, sa mga magva-violate ng prinsipyo mo, magkakaroon kayo ng kapangyarihan na sabihin, ayaw ko niyan, hindi ko kailangan yung pera nyo. Kasi Diba? may pera ako. Kasi may pera May ka. option. Yun lang yun, no? Oo, yun talaga Tingin siya ko eh. mga hindi nakapili talaga yun. Sobrang broke talaga yun, no? Sobrang broke. Desperado. Which shows. Sabi nga ni Robert Greene, mas corrupt daw ang mga taong sobrang may power naman na. Parang invincible na. Oo. Which is nakita naman na natin yan sa mga Amerika, di ba? Oo. Mga tao na sobrang corrupted na yung utak. Pero mas corrupt o mas corrupted yung taong powerless. Mas lalong. Mas Oo, lalo. sila. Oo. Hindi, mas worse yun, tol. Kung worse yung taong sobrang power at nantitrip na lang sa mundo, mas worse yung powerless. Kasi walang Yung stand gagawin- yun. Yes, and mas corrupt yung gagawin nun. Walang prinsipyo yun. Kasi nga, powerless siya. Anything na makakapagbigay sa kanya ng slight power, Iti-take niya na. tetake niya na, yayariin niya na kahit pangit na yung mangyayari. Oo. So pero ako, again, sa mga content creator, influencer na tumatanggap, wala naman akong against doon. Pero kung tatanungin niyo ako kung gusto ko yung political stand nila, depende sa nilalaban nila. Kung mali talaga. Pero kung sisitahin kung bayaran siya, bahala nyo yan, buhay nyo yan eh. Pero ididikdik nyo sa akin political stand nyo, tas mali naman talaga, dahil lang binayaran kayo, kaya nyo pinagpipilitan yan, hindi ko basta-basta tatanggapin yan. Especially kung mali. Ang pangit din kasi pre, kaya nga nagmumukhang bayaran talaga at magiging insult yung bayaran. Kasi nga sila mismo at yung inilalakad nila, hindi nga nagmamatch eh. Hindi nagmamatch. Kumbaga, dati iba ugali mo ah. Bakit yan ang pinopromote mo? Parang ang layo. Doon siya natatawag na bayaran. Oo, Bayaran ka kasi. Kaya ganun. Oo, kasi ang layo. Kaya nga sabi ko nga kanina, kung magpo-promote man ako, yung same ko ng prinsipyo. Para pagka pinromote ko, natural. Di ba? Alam mo na, in the back of your mind, bayad yan eh. Pero hindi, Correct. nagbi-miss eh. Di ba? So, doon sila nalulugi eh. Tapos, dagdag ko pa na walang contract dapat. Pwede akong kumalas. Pag mali na yung nilalaban mo sa bansa natin, aalis ako. Totoo yan. Wala tayong breach of contract. Hmm. Ganun ang gusto kong mangyari. Tsaka paano ka bibigyan ng contract kung hindi ka pa kilala? O nga, susulat yung sa taas, di ba? Soy sa daw, General ng Soy Army. Nga pala. Ang ina nyo, mga aliyop nyo sa... Ba't kasi ako nasa unahan lagi? Ang ina, pwede naman pa ganun eh. Parang tagayan na bawal umikot na mali.
Ang ina, nakakalata na ako ha. Sa isa tao na lang sa army. Nagugulat siya. Ako lagi yung unang inaaliyop, guys. Nagugulat Oh, siya. hari ako ng Gago, nagpakilala na ako. Hindi pa, pre. Nagpakilala na, pre. Binilisan ko kanina. So ako na lang ang hindi pa nagpapakilala. Gago. Hindi, alam ko, hindi ka pa nagpapakilala eh. Di ba? Hindi, nagpakilala na, binilisan ko, tapos sabi ko, hari nga eh, hindi nga mabibigilan daw. Pero pakilala pa rin ako. So, isa Parang daw. last episode yun, pre. Okay, sige. So, isa daw. Nalilito na kami, guys. Nagugutom na kami. So, isa daw, General Lansoy Army, puso ko na sa magsasaka. Hari ako ng hip-hop underground. And, boxing kayo sa Golden Boy Boxing Gym Club si Jackie Lou. Nalito na rin ako. Pagupit kayo sa Stick and Dapper sa President Ave. Mga kabataan ko dyan, ingatan yung pera nyo. Inisip ko, pre. Iba talaga pag isang araw yung nakakalito eh. Just on point para sa lahat ng social media. Kung gusto mo mag-amoy bad boy na may class, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok shop. No? Link nasa description. Lahat ng pabango namin isa daw sa akin. Nandyan yan sa description mga pare. Kung lalaki ka nanonood na ito, mag-sports ka. 8 assets sa TikTok, Facebook, YouTube. Pumunta kayo sa Facebook bio ko. Merong link doon ng Discord. Pindutin mo yon. Tapos doon tayo mag-uusap ng voice call. O tapos, tuloy natin. May naisip ako eh. Kung halimbawa ako, malagay ako dyan sa same situation na yan, na binayaran ako ng politiko. Ano nga eh, dito babagsak ulit yan sa awareness ng pagkatao at realidad mo eh, bilang tao. Kasi ako, pag binayaran ako ng politiko, tapos tinanggap ko, yun yung amount na tatanggapin ko talaga, alam ko na hindi yun best move. Hindi yun ganun nakaka-proud, hindi yun ganun na gino-glorify. Alam ko. Pero yun na nga. So, tinanggap ko pa rin kasi amount na hindi ko matanggihan eh. So, yun, nakita mo kung saan ko siya ilalagay. It's not something na i-glorify mo ng sagad. Ngayon, dahil medyo hindi na nga masyadong nakaka-proud yung ginawa ko, katulad ko ito sinabi ko dati, i-improve mo yung ibang part. Ngayon, ano ngayon ang i-improve mo na meron ka ng pera? Kasi, hindi na nga ganun ka-proud na tumanggap ka ng pera sa politiko na hindi mo naman masyadong kilala at hindi mo naman, lalo na kung hindi mo pa suportado yung mga ginagawa niya. Tapos yung buhay mo, lalong tuloy-tuloy pa rin na paulol. Patong-patong nakaululan pa rin yung ginagawa mo. May pagkakataon ka na nga, tumanggap ka na eh. Baka naman this time, sige naman na, itama mo na. 'Di ba? Na biyayaan ka na, nanggaling sa, kung totoo man, nagaling sa masamang politiko yun. Nakalusot ka na eh. 'Di ba? Na-reset ka na, pwede mo nang gawin yung mas maayos. Nandiyan ka pa rin. 'Di ba? Oo. So, tama yun. Naniniwala. wala, rin ako sa ganun. ewan ko. Baka kunin ka ni Satanas ng maaga yan pag ganyan ang pinagagagawa mo. Mali-mali na. Diba? Parang cambio mo na lang yun eh. Parang, diba yung ano ba, yung parang cliche na lang din to sa mga bata at ano eh na, dahil may atraso ka, o sige Lord, para mapatawad mo ko, ganito gagawin ko sa pera. Diba? Ganun na lang yung cambio yung gagawin mo. Pero nabigyan ka na ng pera na galing sa madumi, tas tuloy-tuloy ka pa sa kadumihan. Wala na. Dahil nga dito sa sinasabi natin, para tuloy tayong nagbumukha tayong villain eh. Dito sinasabi natin eh, no? Pero wala eh. Kung yun ang kailangan namin gawin para masabi sa inyo yung totoo, kung magiging villain kami para sabihin sa inyo yung totoo, we'll claim it. Di ba? We'll Speaking claim of villain, pare, habang tumatanda ka, totoo yung sinasabi nila, mas na-appreciate mo yung reason ng villain. Hindi mo gusto yung action niya, but you understand kung saan siya nagmumula. nanggagaling, yeah. Oo, at yung binigay na option lang sa kanya at yung senaryo ng buhay niya kung bakit niya napili yung option na yun. Papaliwanag sa'yo yung reason, di ba? May favorite villain character ba kayo? Meron ako, si Thanos, paborito ko. Thanos. Meron, magandang example yung si Thanos. Ba't sa'yo ba naman? Pero marami akong maiisip, pre. Sasabihin mo, Thanos sana, no? Marami akong maiisip. Si favorite villain ko, punta ako ng anime kasi kay Marvel ka eh. Pwede rin anime, sige. Punta ako ng anime. Si Pain, pare. Si Pain. Oo, magandang villain yun. Almighty Push! Yan. Kaya sumikat yung Naruto Shippuden nun kasi ang ganda ng binigay niyang quotes nun eh. Yun, favorite Bigay villain siya- ko. bigay Ikaw, siya. pre.
Dati si Madara sana, kaso nasusuputan na ako sa reason niya eh. Tangina, para lang sa love. Gusto niya naman sa akin yung mundo dahil doon sa above. Napakasimpang puta. Pero dati bilib ako eh, parang... Pero tignan mo nga, ganyan nga yung kadalasan na setup dati, di ba? Yung mga superhero, ang drive nila ay babae. Pero yung mga villain, laging may bigger purpose eh. Di ba? Sabi nga, parang may quote yan eh. A hero will save. Ay, hindi. Sa villain nila nilagay yun eh. Parang the villain will save you instead of the world. Samantalang yung hero will save the world Kesa sa'yo. kaysa sa'yo. Parang Kaya ganun. nagiging hero ang isang hero dahil mas pinipili niya yung marami kesa sa konti. At mas kaya niyang piliin yung dapat Hindi kesa sa... Ako feelings nakikita ko nga sa setup ng hero, puro sila mga performative male eh. Kasi ang nangyayari, dahil yung mga action nila pointing towards... Politically correct. Oo. Saka pointing towards sa nakikita kasi ng maraming tao na yun yung mabuti. Di ba? Lahat naman ganun People pleaser pala mga hero. People pleaser, oh. Kasi para sa nakikita ng mga tao. Ngayon kung halimbawa si Thanos nga, ibabalik ko ulit kay Thanos, maraming hindi nakakaintindi kasi buong universe ang inaano niya. So sa Earth, hindi kita yon. Sa Earth yung media, ganun-ganon. So, talagang di nila naiintindihan kung anong ni Thanos. Yung ang mindset ni Thanos is buong universe talaga eh. Trillion of people, trillion species, lagpas pa. Babawasan niya ng half para may matirang mga resources doon sa mga titira. No. Saka parang di Parang mag-agree ka eh. Saka parang di sumabog yung mga natutulog sa planeta. Yung mga celestial. Diba sa lahat ng planeta pala sa Marvel, tinaniman nila ng celestial sa loob. Kaya nabubuo ang planeta, may celestial sa loob, may seed. Ngayon, pag dumami na yung life forms doon, intelligent life forms, energy nun, marireceive yun ng celestial, sasabog siya dun sa planeta para maging born, maging tao na siya, ay maging siya, ganap na celestial siya. So parang itlog ang bawat planeta, ganun ang conspiracy nila. Parang egg na nabubuhay dun yung celestial. Pag nakakompleto na ng sobrang daming intelligent life form, sasabog yung planeta. Lalabas na siya, tao na siya. Alam mo ba, Telang na bigla akong may nag-cross sa utak ko. So, kasi Genesis Bible, yan, dinescribe dun kung ano talaga ang mundo, Nag-come across na ba kayo sa information na to? Na, kasi actually yung idea na planeta tapos space, kay Einstein yun eh. Science ni Einstein yun eh. Pero yung nakasulat sa Bible, Baka pupunta tayo sa flat earth. yun nga, pa-flat earth nga siya. Ang sinasabi, nakalagay sa Bible pre, nakadescribe talaga by detail. Yung sun, yung moon, at yung stars, hindi siya isang malaking bola na nasa malayo. Hindi. Mas malaki pa rin tong kapatagan na to. Tapos may sun at moon lang dyan na umiikot. Kumbaga, ayan, ito yung malaking kapatagan. Ito na yung buong universe na ina-assume natin. Yan na yan. Tapos, ito yung sun at moon. Umiikot lang yan dyan. Tapos, so ito yung earth tsaka yung tubig nandito rin, di ba? Itong taas, tubig daw yan. Tubig. Ngayon yung space na malayo, sa side, pa-side. Di ba ang ginagawa, ang pinapakita nila sa mga rocket ship, parang ang lumalabas, gumagano siya, boom, tapos dire-diretso pataas. Pero sa description sa Bible, wala, may limit tong taas. Ang malaki ang space, itong pagilid. Itong pagilid. Oo, kaya Ano naman limit sa taas? Ano yun? May ding-ding din? meron nga, firmament ang tawag. Ha? Firmament ang tawag. So, tira mo to, nakita nyo yung, kay Felix Baumgartner, yung nilobohan ng helium, yung lobong malaki. Tapos syempre, helium, balon na helium, aangat talaga siya. Aangat-angat. Nandun si Felix Baumgartner, ang gagawin niya, pag umangat ng gusto yung lobo, dun siya tatalon sa taas. Yung Red Bull na yun. Di ba tinalon niya? Oo, at huminto at some point. Huminto siya.
So, ayun, yun yung bagay na malabo yung part niya. Pero actually, may answer na rin dun sa part na yun, sa taas na yun eh. Ang gulong, yun ang nagpapagulo nung ano eh. Marami naman na sila napupunta sa mataas na ano, Mataas pa. mataas na level. Pero, ano, alam mo yun, ang gulo pa rin nung sagot nila sa kung ano. Pati halimbawa yung mga piloto, hanggang sila, kahit lumilipad sila ng ganong kataas, hindi pa rin sila ganun ka-sure kung ang Earth ba ay flat o globo eh. O hindi pa rin sila sure. Pero basta nakikita na lang nila, may isang malaking kaanuhan dyan. May malaking plataforma dyan. I think mauubos na lang yung tao na hindi mako-confirm kung flat nga yun o bilog. Oo. Yeah. Kasi pwedeng parang paglabas mo ng Earth, parang itsura kasi ng Earth, di ba, pag nakita nyo sa mga, pinipicture nila sa mga satellite, pwede kasi parang optical illusion eh. Parang, Yun nga. Sinasabi nga daw nila CGI yun eh. Pero, actually, Ibig sabihin, kung hindi pa rin nila ma-point out na bilog ba or flat ang mundo, hindi totoo yung moon landing. Kasi doon pa lang sa moon landing, matikita mo kagad kung bilog o flat ang Earth eh. Hindi pa rin Malayo tol. yun eh. Hindi pa rin tol. Kahit sabihin mo nakikita mo na siya sa malayo, hindi mo pa rin 100% masusure na bilog. Kasi hindi mo makikita yung lahat ng dimensional. I mean, lahat ng paligid ng bilog ba para ma-confirm. Mhm. Kasi ang mata mo kasi pwede madaya, kaya nga may optical illusion eh. Pero yung moon, kasi sabi nga nila, di ba nakapunta na daw sila ng moon. Ano yung moon? Bilog o flat? Hindi mo rin mako-confirm pa rin sa mata mo, kahit anong mangyari. Alam mo nagpapagulo doon? Kasi ang sinasabi nga, yung moon landing nga, fake yun eh. Oh, yun nga. Di ba ngayon nakapag-landing ulit? Narinig ko nga rin yun. Meron. Nakapag-land ulit ngayon, di ba? Yun lately nga. Kaso nga, sinasabi nila CGI yun. Tapos nung si Elon Musk dati, ito lang to eh. Mars naman. Ewan ko 2023 or 2022 or 2021, nakalimutan ko. Basta yung pinalipad nila. Alam mo, nagpalipad sila, tapos may camera. May daga kasi. May daga na naglalakad-lakad dun sa rocket ship yun. Nasa labas na. Ang palabas nila dun sa video, nakalabas na yung rocket. May daga, pre. Sa loob? Nasa labas nung, kung halimbawa ito yung rocket, itong mic yung rocket, nandiyan nag-iikot-ikot yung daga habang lumilipad. Dapat di siya nagsusurvive dun eh, Hindi di ba? na, dapat either nahulog o ano. Ang tanga naman nila kung nagbibideo sila tapos hindi na nakita yung daga. Yun nga eh. Kasi nga, pupunta ulit tayo sa, kasi yung mga elite nga nanggagago lang eh. Tanga naman yung mga tao, okay lang yan, kahit ganyan lang Parang yung... may pag-usapan. Oo eh. Pero, kung ikaw si Elon Musk, anong gagawin mo sa mundo? Alam mo, ang ganda na nga nung mini-mission niya eh, no? Except lang sa, hindi natin alam kung totoo yung mini-mission niya, no? Kung ako kay Elon Musk. SpaceX. Yung Mars daw ang next nating titirahan. Ginagawa niya daw na yun na pwede nating parang province ba na pwede mong lipatan. Sinasabi nga rin nila, yan si Elon Musk, marami na talagang alam yan, pero hindi niya sinasabi. Hindi niya sinasabi yung mga nalalaman niya. Elon Musk ako, so engineering din ako, ganon? Or same power lang? Kung Same may ganun power. ka, Influence and money. ganyan ka na, Elon Musk ka na, Ala- in general, anong unang maiisip mong gawin? Siguro ako given sa issue nung sa space, tas ang daming failure na nga, gusto ko yung ilalim, yung sa pinakailalim ba, may nag-explore na ba sa pinakailalim ng tubig? Oh. Yun na lang, nung mas realistic eh. Meron na rin, malalim na rin, pero hindi pa sagad. Actually may nakita ako pero hindi pa rin nila sinasabi na yun eh. Sobrang dilim na sa ilalim, no? May mga umiilaw na Malakas ang isda. pressure kasi, hindi kaya nang may oxygen yung bagay mo. Malulukot talaga. Oo. Any resources na matibay dito, kahit siguro balutin mo sa gold, makukupi pa rin sa lakas ng pressure sa ilalim. Ay, meron nga silang ibinalita, di ba, ng mga billionaires daw na nag-submarine tapos na Namatay. Pero parang hindi naman totoo yung kwento. Parang hindi rin totoo eh. Parang ano lang eh. Tangina kasi controller nila, PS5 controller ang puta. Tanginang yun. Di ba? Joystick daw. Pang-control ng submarine. Multi-million submarine ang puta joystick. Oo. So yun ang magandang alamin. Bakit sa space inuuna? Bakit hindi muna yung sa sea? No? Mas di ba? Mas achievable eh. Pero yun nga ang nakikita ko, sabi ni Nisa daw is may pressure kasi dito sa
sa Hindi kaya. ilalim ng dagat kumpara sa space. Kasi sa space, wala lang oxygen, Mm. wala lang gravity, walang ganong pressure na nayuyupi yung ano. Tingin ko mas madali explore yun sa labas kaysa sa dagat. Pero ganun kagrabe, mas malakas pa yung nandito sa loob, no? Parang ang dami rin talagang questions eh. Actually, Kaya nga nag-enjoy ako sa Pacific Rim na palabas sa movie. Hmm. Kasi di ba doon nagmula yung mga hayop na halimaw sa ilalim na ano? Hmm. Pacific Rim yung may mga robot-robot. Oo, tapos may mga monster sa ilalim ng dagat na posible talaga may mga malalaking halimaw doon. Oo, di ba? Kasi hindi na nga natin ma-explore eh. Hmm. At hindi rin nila maangat dahil sobrang layo natin. Ito na, paboritong movie ko yun, lalo na yung 1, Pacific Rim 1, tangin. Tapos ang dami pang mga big na mga halimaw doon sa baba, di ba, na hindi natin na-explore. Na may mga footage lang. Siyempre, may Nakakatakot sa isipin, pre. Kasi kung sa land nga, pre, meron tayong elephant at meron tayong giraffe na ganong kalaking animals eh. Hmm. So, hindi imposible na may malaki ding animal sa ilalim. May whales pa. Oh, yun, malaki talaga yun. Malaki yun. Hmm. So, sa pinakailalim na ilalim, what if may malaki pa dun talaga? Sinlaki lang ng whales, ilang bus yun, pre. Hmm. Whales na lang, di ba? Ilang bus yun, laki nun. Oh. Na nabubuhay ngayon sa ibabaw ng karagatan. So, sa ilalim, paano kung may sinlaki pa ng whales doon? Tapos ibang itsura, di ba, na develop. Kasi doon wala nang mata yung mga ibang isda doon kasi hindi naman nila kailangan eh. Yan. Kaya dahil dyan sa mga ganyang mga pinag-uusapan natin, kaya takot talaga ako sa dagat eh. May thalassophobia talaga ako. Pagka nandun ako sa ilalim ng dagat, kung ano-anong nai-imagine ko, natatakot talaga. Ang tawag doon? Oo. Thalassophobia? Yung takot sa ilalim. Yun nga sa Mualboal nga, pa nagda-dive ako dati talaga. Overwhelming. Kasi ang mangyayari dun, pre, di ba common na setup common na sa mga beach, pag nag-snorkeling ka, corals muna dito, corals. Gago dun sa Mualboal, langoy ka, habang palayo to coral, tapos mabibigla ka na lang, boom! Go! Ganun, pre! Bangin! Na-experience ko yan. Kiningin na. Na-experience. Nakakita ka na ng ganun? Hindi naman ganun sobrang lalim kasi malayo na kayo eh. May beach kasi sa Batangas, pre, na ganyan ang setup. Na corals dito. Pero actually, dinadivean din talaga Oh, siya. dive spot. Oh, dive. Ano yung sa Batangas? Kilala yun eh. Na diving spot. Hindi pa kasi ako nakapunta dun. Basta Pero doon sa Batangas, basta may kilala diving nila spot yun. dun. Doon tayo pupunta sunod. Sige. Oo, may ganun pre, reef. May corals. Puta, nalangoy-langoy ng konti. Kasi natutuwa ako eh. Ganun, nung snorkel nga, kasama ko pa yung misis ko. Tangina, pagka ganun, nabigla ako kasi Ang lalim na. Ganun, ang lalim. Kita ko yung ilalim. Parang nag-zoom in yung mata mo. Oo. Kita ko yung Ganun mga talaga, pre. buhangin doon, nalalagla. Ay, putang ina. Yung itsura pa na parang falls, pero buhangin yung nalalagla. Ay, dung ina, sabi ko, gumanon ako agad. Naglangoy. Kasi professional na. Pero may Hindi ko ka nun. naman hinigop, parang hinigop. Hindi, Wala naman. Wala naman ganun. Basta may life vest ako nun. Ang ganda pa nun, ganun. Hindi ka nila Ako. papatalunin pag may current eh. Oo, ganun ako nun. Puta, nung nakita ko yung pababang ganun, puta, naglangoy bading ako eh. Gumanon ako talaga. Paano? Langoy ano yan? Langoy bading. Gumanon ako, nagwala talaga ako. Putang ina. Tsaka ganun talaga yung Ano sabi nila? pakaramdam. Wala, kasama ko misis ko eh. Nagtawanan lang kami. Putang ina, nakita mo yun? Nakakagulat yun. Uy, kaya ayoko talaga. Takot talaga ako dyan. Sa Mualboal ang itsura nun. So sa'yo nakita mo pa. So doon ang itsura nun. Merong ganun din. Maraming ganung eksena sa Mualboal na makikita mo ganun. Meron din na pag ganun mo, itim na. Oh, Kaya, wow! Ganun talaga, pre. Overwhelming talaga. Nakakatakot. Lalo siguro yung itim, no? Tapos pinipre-diving pa ng iba, no? Oo. Kaya yung ibang mga foreigner doon na babae, feeling ko nga pasikat din yung mga yun dahil mga sanay. Pinapakita nila doon yung ang gaganda. Kunwari, nandito ka lang sa taas, nanonood ka, lalangoyan ka niyan sa baba, mga nakatupis pa na mga sexy na ganun, pumaporma sila doon. Itong yabang nito, parang nagpapasikat sa akin. Sigat ka, boy. Ganun. So ito nga tignan mo, kung yung space in-explore nila at pinapakita nila na kung ano-ano yung ginagawa, bakit hindi na lang din masterin kung ano yung sa ilalim? Diba? Bakit hindi na lang i-exploit na kung hindi exploit na yung mga isda, hindi namin ko sabihin. Kumbaga, kung ano yung lahat na makikita doon, bakit hindi yun? Diba? Parang kasi parang tingin ko parang mas interesado ang mga tao malaman yung labas ng mundo kaysa sa ilalim ng dagat. Kasi Tingin ko lang. Oo. Kasi, Titignan mo rin, pre, kung sasabihin natin, di ba, labas ng mundo.
Kasi baka nag-ano tayo, may alien. Yun nga. Puta, tignan mo yung mga isda doon sa pinakailalim. Oo. Mukhang alien na rin eh. Oo. Ang pangit na ng mukha. Oo, di ba? So sabi ko, kung alien lang usapan, baka may alien dun sa ilalim ng... Hindi malabo. Kaya Oo. na-enjoy ko nga yung Pacific Rim movie. Kasi nga, naiisip ko na hindi malabo eh. Kasi may mga whales nga tayo dito na ang lalaki. Alam mo pre, alam ko na nakaisip ako ng logic ngayon. Kung bakit hindi na sila masyadong interesado sa ilalim. At mas interesado sila sa kung ano yung mga nasa taas. Alam na nila. Magkakaroon ka kasi ng logic na yung mga creature sa ilalim, bobo yan. Wala naman sila kakayanang umakyat dito eh. Tinan mo, mga isda. Alam natin na mamamatay sila pag gumana sila dito. Shokoy, sirena. Actually, hindi lang tayo sure eh. Ang daming evidence, pre, no, mga ganyan. Sirena. Shoko, Baka nga, ewan ko, basta may mga sinasabi sila, may mga reptilian at baka nga kasama natin sila dito, nagdi-disguise na lang. Pero yun nga, kung titignan mo sa logic Si Marimar. Ayun, di ba si Marimar? Sino ba yun? na reptilian. Yung sa Channel 7, Marimar tuloy. Jezebel. Jezebel. Yun, di ba? Oh. Si Marina ata, sa Channel 2 ata. Kasi pre, alam mo, kung matatalino yung mga nasa ilalim, maliligaw yan dito. Hoy, puta ka na, ano to mga to? Mga galing kami sa ilalim ng Ngayon, Hangina mo galunggong! Kasi ayaw umakyat ng mga, kung ganun man, may mga chikas na ayaw umakyat kasi alam naman nyakis yung mga Pinoy. Kakantutin tayo dyan. Tangina. Pag-akit ng sirena, no, sexy, no. Gago, puno nga eh. Hindi sexing sirena pa kayo. Pag tinira siya ng BBC, no. nakakatakot naman Kawawa. kasi yung mga ginawa nilang image ng sirena sa mga movies, nakakatakot din. Di ba? Parang nangangagat, matutulis yung Tangina naman kasi pre ng mga ginawa nilang sirena sa Disney, pre. Ang gaganda naman, pre. Kalokohan naman kasi. Ilalim ng dagat, eh. Di ba? Tapos yung mukha perfect na puting mistisa. Anak ng teting, ang sexy pa. Eh puta, baka wala nga silang tawag doon, concept ng sexiness doon sa ilalim, eh. Oo. Para pagka, ang gandang sirena. Oh. Tapos yung katawan niya isda. Katawan niya. Pero ang ganda niya, pero may suso siya. Tapos may pepe din, Pero yung katawan niya dito, isda. Maraming May papatos hasang. niyan. May kita mo dito, may mga kaliskis, ganun. Ulo. Hindi Pero pwede- tilapia yung paa niya. Hindi goldfish, tilapia pa ganun. Mahirap yun kasi hindi pwedeng mo siya na sa lupa ng matagal kasi amoy malansa yun, pre. Baho. Amoy tilapia talaga Amoy- yung paa. Pero hindi rin nalalayo, no? Kasi may mga babae nga amoy malansa rin yung pepe. Gago ka. Gago. Di ba? So parang ganun din. Pero mayaman siya. Bibigyan kanya ng maraming mga porcelas, ay mga perlas. Mm. Sa ilalim ng dagat. Yung lahat mga kayamanan ng dagat. Only supply ka ng century tuna. Yayaman ka na nun. Yayaman ka na nun. Ano gagawin mo? Anong gagawin? Papakasalan mo siya ganyan? Oo. Hindi, ako sa side chick ko lang yun, Sirena. Side chick lang yan. Kaso kailangan mo daw sumama dun sa kanya eh. Gago ba siya? Hindi namatay ako nun. Teka lang, hindi mo hinihila ka niya. Sabi hindi, magtiwala ka lang sa akin. Ganon ka na no? Tapos, nadala mo siya sa market, no? Aksidente. Kita niyo yung mga isda doon. Nagalit. Ina, nagalit. Pero yun daw ang real concept ng mermaid, pre. Sabi sa mga ano daw talaga, ilulur ka nila. Kunyari, pag kinakausap ka nila, magmumukha silang magandang babae sa'yo. Tapos, kung ano-ano nang may imagine mo, kunyari, nagsisex kayo or what. Tapos yun, hanggang sa malur ka niya, hilain ka niya talaga hanggang sa malunod ka, sa kanya kakainin pagka patay ka na. Ganun parang- yung real concept nila. Parang nang hypnotize. Parang succubus. Oo, ganun. Kaya nakakatakot sila. Mukha silang chick sa paningin mo. Ibig sabihin, pag mukha silang chick sa paningin mo, underspell ka na. Kasi ang totoong itsura daw talaga nila is parang talaga, isdang Mosyokoy. malaki. Oo, ganun. Tingin ko nga yung sirena na yan na mukhang may half body ng tao. Tingin ko nga yung mukha niya baka isda eh. Tingin ko. Ano to? Pasok ba yan sa kategory ng chimera? Chimera? Ang, yun? ang chimera kasi chimera, parang yan experiment lang eh. Or mythical na na dalawang uri ng animal, parang gano'n. Greek siya, pre. Greek mythology na Ay, animal so may siya. naalala ko, speaking of mythical, kadugtong din dito yan na ang sinasabi nila, yung mga mythical, dragon, giants, mas totoo pa raw yun. Ang dinosaur hindi totoo.
Pero yung dragons are giants. Yun daw ang totoo. Pero di natin masabi. Paniniwala lang ulit yan. Giants, hindi malabo kasi ang dami mga na-build dati na parang di naman kaya ng tao. Oo. Di ba? Kasi, ba't ako nag-agree na possible may giants? Kasi tignan mo naman yung laki ng mga hayop. Paano na-build yung mga body nila na ganun kalaki? Oo. Diba? Oo. Na hindi posibleng mangyari sa isang tao na dati. Kasi yun nga example ko ulit Bakit may elephant? Ang laki, diba? Giraffe, ang haba ng leg, diba? So, possible sa mundong to na mag-create ng ganung katatangkad, ganung kalalaki. May whales din, diba? So, hindi malabo na may giants dati, no? Na hindi lang natin makita yung evidence. Oh, dahil nga kakaiba rin sila sa kakaiba sila sa normal dati. Baka hinahunt din sila No, pinagtutulungan din Pwede. No? Iba yung itsura nila Ganun ang tao pag may iba yung itsura. Bato. Bato-bato kagad ng Pwede. Tak-tak, papanain kagad Tangin ang laking sisig na ito. Pulutan ka sa amin, boy. Laki yung punta. Tapos, connected ulit doon. So, ang sinasabi nga, diba yan? So, tayong Earth, ang structure daw talaga natin sa Earth, sa gitna niyan, so ito ang Earth, ito yung Earth. Sa gitna niyan, may black rock. May gitna yung black rock. At ito, ironic, pinakamalaking Kumpanya rin yan. kumpanya, BlackRock nakapangalan. So, may BlackRock sa gitna, tapos surrounded daw yan ng ice. Surrounded ng ice yan. So, ito yung mga intrigang sinasabi nila. Bakit yung mga Pope pasikretong nagpupunta sa Antarctica? Uy! Bakit daw pasikretong nagpupunta? May Oo, ganyan, pre. may ganyan chismis. No, ano lang ulit, intriga lang ulit. Kasi ang sinasabi nila, pre, so itong ice na nakapalibot na yan, bahala na kung sa yaman nila, kung anong sasakyan ng ginagamit nila. Mataas kasi yan, mataas na wall of ice. Makakapunta ka dyan at a certain point, so sabi ko nga, ito yung Earth. Divided lang yan ng ice. Meron pa raw something dito. Meron pang something dito sa kabila. Magkocross ka lang dun sa ice. So, dyan, sa concept na yan, ang sinasabi nilang kasinungalingan, dapat ganyan ang itsura sa mapa. Pero ginawa nila, nagbigay sila ng globo na yung Black Rock nandito, tas yung Antarctica nandito. Parang maliit na body of ice lang siya dito. Pero ang totoo, pag tinignan mo rin daw yung mga direksyon ng mga eroplano, hindi naman daw talaga pa ganun Kung may globo, di ba? Hindi naman pa ganun nag-cross. Mas magme-make sense sa ganitong platform yung mga galaw ng mga eroplano. Di ba? Bawal dumaan dyan, so liliko kayo. Ganun daw talaga. Parang naniniwala ka sa flat earth, no? Hindi 100%. Sa concept ng globo, hindi rin. Concept ng flat earth, hindi rin. Wala Kasing makakapag-sure talaga. Wala Kasi yung eye natin, hindi mapagkakatiwalaan sa labas ng planeta. Kasi ang dami ng angulo sa labas ng planeta. And buti, kung yung universe is white background, diba? I would say, kung white background, ang dali niyong libutin ng mundo, parang makita kagad na Gets. And also, yung concept nga ng sun, ang sabi nga sa sobrang dilim ng space, kung ano lang yung matapat ng araw, yun yung makikita mo. Yun nga, wala ring lights para makita. Kasi kung may white background, halimbawa sa likod ng Earth, tapos matutukan siya ng sun, magre-reflect yung anino niya doon kung anong hugis yun. Let's say, halimbawa. Pero hindi pa rin 100%. Pwede pa rin kasing flat na bilog yan. Diba? Na magre-reflect sa shadow. I think baka nga kahit may white background na yung Earth, hindi pa rin makikita ng mata ng 100% Unless kaya mong sukatin ng metro yung mundo. Actually, itong video na to, maraming magki-clip nito. Mga sasabihin sa atin, mga flat earthers tayo. Hindi, ano lang ba? Para nagbibigay lang ng 50-50 ba na palaisipan? Alam mo pre, naging confusion din sa akin dati yan. Pero until eventually, dahil, kasi naglalaban sa akin yan Ano bang Yun, from yung percentage ko ng idealist saka realist,
ang nag-save sa akin dyan sa idea na naguguluhan na rin talaga ako. Nag-lean ako sa pagiging realistiko. So, umabot ako sa point na, ganito yan, convinced ako na nagsisinungaling sila tungkol sa pagiging globo ng mundo, tungkol sa mga planeta. Meron kasinungalingan, hindi yun naman 100%, pero meron kasinungalingan. Actually, yung flat earth, meron ding mga hindi rin nagme-make sense eh. Kaya para sa mga viewers, hindi naman nagme-make sense sa akin na kumuha ng side. Hindi eh. Kasi kung ano man yung mga sinisikap natin ngayon, aabante naman yan kahit hindi natin master kung globo ba o flat earth eh. Yung ibang mga mukhang gago kasi dyan nagmamarunong lang na, hindi, flat earth. Basta makapag-umpisa lang ng conversation at pagmumukain nilang mataas yung sarili nila. Kutsa, pag nagsuntukan pa rin tayo sa doon pa rin ang bagsak. Doon pa rin pala, takin lang yan. Di ba? Ang kukulit kasi yung mga yan malalaki nga ulo. Yung, kung ano man yung sakit ng mga tao sa religion, yung pagmamataas. Marami rin ganun sa mga flat earther eh. Grabe nila ipaglaban na para bang tangina. Pag ako nakipagtalo sa flat earth at bilog na topic, mag-uunawaan lang tayo. Pero hindi ko ipagduduldulan sa'yo na flat Hindi. yan kasi even myself, hindi rin ako sure kung flat or bilog. So, pagpabatuhan tayo ng ideya dapat. Ang problema kasi sa mga flat earther debater, masyado nilang kinakarir na sure silang parang flat talaga. Tapos pag tinignan mo yung buhay, panis naman. Oo. Saka kung nasa matinong kaisipan ka, alam mo sa sarili mo na walang sure sa inyong dalawa. Yun Sa ang posisyon mismo. na yun. Yun ang Oo. mismo. Kasi alam mo magpapasure lang, kung sa backyard mo meron ka dyang spaceship na sobrang high-tech kaya talagang inikot mo lahat. Actually nga, boy, kahit ikutin mo, boy, hindi ka pa rin makakasure. Kasi nga yung optical illusion nga. Yeah. Tapos, pwede kasing flat lang yan na pag inikot mo, basta maraming Hindi mo alam paliwanag na yan eh. naliligaw ka na eh. Oo. Hindi naman, nasa na ba ako? Ganun yun eh. Nasa na ba Oo. ako? Di ba? Tapos mamaya, flat lang pala talaga yon or baka pa oblong, hindi ka rin sure kung bilog. Malay mo, pa oblong. Sabi din ganyan, pa-oblong daw. Oo. Sabi Hindi mo naman ganyan. sure na saktong circle yung pagkabilog niyan eh. So, dapat, mag-uunawaan kayo kaysa mag-away kayo, di ba? Share na lang, di ba? Parang, oo nga, no? May sense, gano'n na lang, no? Oh, at Hindi the mo end- nakikipag-away ka pa, puta. At Para then, saan, ang weirdo ng mga ganun eh. weirdo talaga. Sarap hayayain na sparring. Kaya yung mga nakikipag-debate din ng kung ano. Oo, Ang debate kasi hindi naman kinrate yan para ipagduldulan lahat. ng Yan. Kinrate yan para magintindihan kayo at magpulutan pa kayo ng knowledge. Yan. Sila Kailangan, kasi, oh. feeling nila pag ganito, win ako. Feeling nila goal na yun eh. Gusto mang debate para mang durog. Hindi. Ang silbi ng debate, makita nyo kung ano yung totoo, tapos pa nakita nyo yung solid na idea na yun, pare-parehas kayong aabante nun dahil na perfect nyo. Nagtulungan kayo para makakuha ng magandang idea eh. Hindi, ganito ang punto ng debate sa kanila eh. Pag nakuha na yung solid idea, may punto na isang tao, babasagin nila ng mga katarantaduhan na salita yun, gagamit ng mga terminology na pambading, na hindi naman ginagamit masyado para magmukhang matalino, para lang masira yung concrete na solid na sinabi mo. Which is yun naman na talaga yung reality answered talaga doon. Ito nga sa damit nga di ba, na nagmamatter ba ang damit sa labas, pinagtalunan ng mga ogag ng sobra. Ako nag-effort din ako pero sobrang bobo talaga ng mga tao. Hindi nila magets yung reality. Pilit nilang babasagin yung matibay ng binigay mo para lang magmukhang may sense yung sinasabi nila. Ganun ko na-realize na, ay, putang ina nyo, out na ako, tatanga nyo. Promise. Simpleng concept yun Ganun nila, katanga talaga. Intindihin. Babasagin nila yung paniniwala mo. Pamaliin nila yung katotohanan. Ito-twist nila yun. Ganun katanga. So magbabasa na ako ng comment ng mga hindi tanga. Kasi itong mga member na to, hindi to tanga eh. Alvin De La Peña, shoutout sa'yo. Kay Magic Lampara, lagi nakasabay-bay ito. Shoutout sa'yo, pare ko. Kay Jolly86, yan. Kay Kuis Takumi, mga palagi nandyan yan palagi. Sa Kumi, no? Tangina. Loyal, Walang ano, no? Ang paborito ko si Jobel Taruk. Jobel Tarok, di ba? Iba na nga yung mga logo nila dito. Nag-evolve, no? Kakastay nila. Kay, sabi ni Al Belar Dog sa Dow for Senate. Ito yung kay Slater Young issue. Ang ganda raw ng mga binitawan natin. Ihandaan nyo yung space sa pader dahil may gusto akong ilagay dyan, Soy. Sabi ni SIJ Jerome. Sige, PM mo sa 8 Asset, Sa mga inquiries, PM nyo sa 8 Asset. Sa mga question, PM nyo sa 8 Asset.
Sabi ni Earl Gerard de la Cruz, 8346, waiting sa thoughts nyo regarding sa NPA versus Army encounter. Kung ano. Ano masasabi mo na mabilis Next lang? topic. Next topic. Kay Daturen99, shoutout. O shoutout sa'yo, Daturen99. Kay Gerard1014, ganda ng POV nyo dito kay Slater. Tama nga naman, di naman talaga magagawa yan kung hindi inaprubahan ng kung anumang department ang naka-assign. Kasi ganun kami kalawak, di kami yung parang binlame nyo, blame na natin lahat, hindi ganun. NPC yun. NPC yung galawan yun. Mark Samiento, shoutout sa'yo. Kay John Renzi Palo, sana makapunta kayo dito sa Cebu, mga boss. Yun, Para buwal-buwal. makahingi ako ng sticker. Layo pa nun para bigay ng sticker. Puta, tumambay ka na rin kasama namin, no? Tama, kumain tayo. Raymond the Lionheart, shoutout. Kay John Avila, shoutout. Kay Christian Nair, 4793, bagong member pare. O isa, welcome. Oo. Salamat. Kay John 9999, shoutout. Jebel Tarok, ito na yung paborito mo. Jebel Tarok. Let's go, 3 PM Rainbow Gang daw. Paborito si Jobel Taro. Ako si Quiz Takumi. Quiz Takumi, no, na nakasombrelo. Alam nyo, ang pinakamahal na unit sa Monterasa is 380 million. Ang pinakamura is 35 million. Grabe, no? Sa totoo lang, ang ingay ng mga hindi taga Cebu. Sinisisi nila ang project ni Slater. Di naman talaga sila ang dahilan. Kahit nga sa area namin sa north side, bumabaha pa rin. O, tama na. Taga Cebu na yan, ha? Bumaha rin ng taga Cebu, hindi sinisi si Slater. Ang maingay lang talaga yung mga taga Luzon. Papansin no? Paano kasi, mga leftist, mga puki ng inang Lahat, bading. lahat kasi ng mga woke pakalamera nandito sa Luzon nakiki-issue sila sa mga... Tayo na pati nga yung Israel-Palestine pinasok ng mga putang inan to Ang ina nyo. Sarili nyo ang buhay, di nyo maayos. Ang dami-dami yung awareness, mga putang ina. Mag-Israel-Palestine pa kayo, hindi na nga maayos yung Pilipinas, dito muna kayo, buwisit. Ayusin mo muna yung mental health mo. Tangina ka. So yun mga pare, maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago natin videos. Kakain na kami. Anti-Support Podcast. Babalik kami. 3 PM Gang! Mga paborito nating segment, ang Chibugan. Yuhud, walang pake, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Etaset at si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga tiko kalipel.